Hi guys, this is Sherwin. Welcome sa second video ko para sa channel ko. So, this is Sherwin. Ang gagawin ko ngayon is trading plan para sa Maker. Okay, actually nagawa ko na yung trading plan nito last October 12, 2023. So, ipapakita ko lang siya paano ko ginawa yung trading plan. So, usually, ang ginagawa ko, chine-check ko muna sa 1 day time frame yung trend. Ginagamit ko dyan yung zigzag para makita ko yung general trend. So kung papansinin nyo yung trend niya, nakikita nyo naman bullish yung trend niya. So dyan, sasakay lang ako sa trend na yan. So bullish yung trend niya. Ngayon, sa 1 day, ito yung 1 day na ano niya. So confirm na to sa akin na isa siyang bullish trend, yung moving average, yung mga candlestick nasa taas ng moving average. So yan yung nakita ko last October 12, 2023. And then i-zoom in ko siya. Tinitingnan ko kung meron siyang mga value gap na i-mitigate pa lang. Nung October 12, 2023, meron ako nakita yung fair value gap. Ito, ang fair value gap na ito. Ito, this is, ang tawag dito, fair value gap. Ito yung fair value. Sa time na yan, nag-uumpisa pa lang ma-mitigate yung fair value gap na yan. So, ito yung fair value gap. Sa baba niyan, nandyan yung tinatawag na order block. Order block yan nasa baba. Order block. So, ideal pag ang price kasi tumataas, pag may sudden push, nagkakaroon ng gap. At yung gap na yan, i-mitigate yan. I-mitigate. So, kung napapansin yung candlestick, bumalik na sa area ng fair value gap. So currently mitigated na siya. So it will probably go up now. So mangyayari niyan, magaganyan yan. Hopefully ganun mangyayari. So usually ganun mangyayari. Tsaka kung papansinin niyo sa trend niya, nagbibigay siya lagi ng higher low. Ito yung mga higher low na ito. Bibigay siya ng higher low. Dito, higher low. So, most likely, ito, bababa dyan, mag-upper dyan yung zigzag, and then, papalo na naman siya upward. Ito yung 1 day time frame. So, dito, meron akong maglo-long position tayo dyan. So, ang goal ko dyan, ito, okay, saan ba yan? Saan na yung okay, tingnan natin long position, nasaan na yung ano yun, yan, nandyan na yung long position natin. Ang plano ko dyan, so ang stop loss ko is nasa baba ng order block kasi minsan itong mga candlestick na to bababa pa yan sa itatouch na yung order block, mag-accumulate dyan, then saka papalo. So minsan pag masyadong conservative yung stop loss mo, itatouch niya, mawawala, mabibenta mo lahat ng pondo mo, then akit pala. So, nami-missed out mo yung opportunity. So, ang plan, ang like October 12, 2023, ang sabi ko dyan, 1 day time frame, the fair value gap has been mitigated, and the volume profile, yung volume profile, ito pala yun. Yung volume profile na yun. Yan, yung volume profile. Sa time ng 12, nandito yung volume profile na to. Mataas, ibig sabihin nandyan yung accumulation ng sa price na 80,000, dyan marami yung nagtitrade. Yan.
Ginagamit ko minsan yung volume profile yan. So yan. So ang take profit natin ay nasa taas. Yung recent na higher high na binigay ni Zigzag, pero for observation yan, kasi most likely mangyayari dyan, lalagpasan yan. Kung nagbigay siya ng higher low dito, magbibigay din yan ng higher high. So kailangan mo lang ng patience dyan para ma-maximize mo yung profit mo. Yan. Ito yung nakikita yung BOS, ito yan, yung break of structure. Actually dito minor change of character to yung ganito, yung minor change of character. So kung papansinin nyo, nagbibigay na siya ng higher high. So nandyan na yung 1 day time frame. Titingnan naman natin sa 4-hour time frame. Yan. Kung papansinin nyo, sa 4-hour time frame, nagkaroon dito ng double tap. And pag may double tap kasi, ang tendency niya, na-reach niya yung higher high. Then, i-attempt niya ulit i-reach yung higher high, pero nag-stop doon, nagkaroon ng double tap. And usually, ang tendency ng bumaba. Bumaba siya. Pero, ang napansin ko, na-observe ko rin to sa ibang crypto, na bumababa siya dun sa fair value gap, and then from fair value gap aakyat na uli siya. Kung titingnan nyo, nagkaroon na ng change of structure dito, kasi nalagpasan nyo na meron na change of structure dyan. Tawag dyan change of structure. And then after that, titingnan ko yung 1 hour. So yung mga time frame na to, makakatulong yan para makapag-position ka makapag-position ka ng maayos. Usually sa 1 day time frame ako muna tumitingin, like what I said kanina. So yan lang, hopefully, actually yung position ko dito naka-profit na ako, pero hindi ko pa siya binibenta kasi nag-average dyan ako. Kumuha ako dito ng mga round mataas-taas tapos nung bumaba pa siya, bili lang ako ng bili, basta nasa fair value gap siya, dagdag lang ako ng dagdag, at ngayon umabot na siya ng 80,000 profit na yan para sa position ko, profit na yan. Pero like I said, hindi pa yan yung ini-expect ko na take profit. Ang expect kong take profit is around this area, lagpas around siguro 92,000 kasi tataas pa yan. Yan yung probability dyan. So yan lang. I hope this record will serve as my proof na natututo akong mag-trade. I think 2 months pala ako nag-trade so far. Tingnan natin kung mag-work yung setup ko. If it works, then I will continue and repeatedly doing it para mapalago ko yung portfolio ko. And that's it. Thank you.